No one can really create, sabi nga po, 8 roots to connect to God. So ang ibig sabihin, kung ang Diyos ang nagbigay ng ugat, siya rin ang nagdugtong ng ugat na to para sa Kanya. Ito ay isang mahalagang spiritual na pasimula ng Diyos sa atin. Di po ba? So dito makikita natin, that's why in Colossians chapter 2 verse 11, sabi niya dyan, dahil sa pagkikipag-isa nyo kay Kristo, tinuli na kayo. Ang pagtutuli na ito hindi pisikal, kundi spiritual. Ang pag-aalis ng masamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. And that is the meaning of rooted. In verse 12, inilibing kayong kasama ni Kristo ng bautismoan kayo dahil na kay Kristo na kayo. And that is what we mean. Dugtong-dugtong po yan. Dahil na kay Kristo na kayo, ibig sabihin ng rooted in Christ, na kay Kristo ka. Muli kayong binuhay na kasama niya dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. In verse 13, nung una tinuring kayong mga patay ng Diyos, yung hindi pa tayo mananampalataya, nang hindi pa tayo born again. Kaya lahat ng born again dito, say amen. Amen. Okay. Well, conceited man minsan tinitingnan ng ibang tao that we are conceited because we are saying that we are children of God. Parang napakataas ng tingin natin sa sarili. Pero yan ang sinasabi ng Diyos. Pag hindi ka pa rooted kay Christ, patay ka. Kaya sabi niyo dyan, nung una tinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa makasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Ang tawag doon, niroot kayo ng Diyos kay Kristo. Sa madalit salita, binuhay tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan. So anong ibig sabihin? Ang mga ugat ay sobrang mahalaga sa isang halaman dahil ito ang kumakapit sa lupa. Kung ganun po natin, di po ba? Di ba natin makikita ang halaman, gano'ng kahalaga ang kanyang ugat? Dahil yun ang pangunahing kakapit sa lupa. Tayo po, kaya binigyan tayo ng ugat dahil yun ang pangunahing kasangkapang ginamit ng Diyos para tayo makakapit sa Diyos. Kumakapit siya sa lupa upang hindi siya masira, mabuwal, at manatili siyang nakatindig ng diretso sa lupa. That's why, in-illustrate po, metaphor po itong ginagamit ni Apostol San Pablo dahil tinitingnan niya, marami siya nakitang halaman. At makikita natin ang halaman na yan, basically, makikita natin ang ugat ang siyang ginagamit pangkapit. Kaya tayo po, pag sinabing rooted in Christ, kapit tayo sa Diyos. Amen po ba? Lahat na nakakapit sa Diyos, say amen. Amen. Pangalawa, ang mga ugat ay sumisipsip ng tubig at mga sustansya mula sa lupa at kung minsan ay nag-iimbak ng pagkain para sa sarili niya. Ang ugat po, sila po yung sumisipsip ng nutrients dyan po sa kalupaan na pwede niya makuha. Kaya ang Diyos sa kanyang biyaya, binigyan niya tayo ng kapangyarihan, karapatan at instrumento na makasipsip sa kanya ng kanyang mayamang espiritual na biyaya. Hindi po lahat ng tao magagawa niya. Kapag hindi yun ginawa sa kanya ng Diyos, hindi mo yun magagawa sa sarili mo. And that's why kapag sinabing nakaugat, binigyan ka ng kaparaanan ng Diyos para directly you can really absorb the nutrients spiritually from God. Para makakuha ka doon. Kaya nga tinuturuan tayong manalangin. Tinuturuan tayong magbasa ng Biblia. Those are the nutrients that will flow through the roots na tinawag na ginawa ng Diyos. Doon nagpapadaan ng Diyos. So, pangatlo, kung walang mga ugat ang isang halaman na hindi mananatiling tuwid. Kaya marami pong buhay, pilit na tinutuwid sa rehab, sa kulungan, pero pagkatapos ng rehab time, ng kulungan time, balik sa baloktot. Kasi bakit? Hindi nakahugat sa Diyos. Kung walang ugat ang isang halaman na hindi mananatiling tuwid, makakain sa sarili o mabubuhay ng matagal. Kung walang ugat. Kaya sa totoo lang po, madali pong makita ang tunay na pinagarihan ng Diyos. Magkakaroon siya ng isang bagong buhay, mananatili sa kanyang bagong buhay na yon, magpapatuloy ang bagong buhay na yon, at lalago ang bagong buhay na yon sa kanya. Amen po ba? And that's why kami po nila Brother Boy and the rest, nandun po pala Sir Baby and Brother Boy, makasama namin mga magulang ni James, si Pastor James. Alam niyo po, kaya ako po'y naniniwala, totoo tayo na born again. Bakit? Kasi nandito tayo.
At hanggang ngayon ay lumalago tayo. Kaya naniwala po ako, totoo yung nag-ugat tayo, pinag-ugat tayo ng Diyos sa Kanya. Amen po ba? At pangapat, ang mga ugat ay kailangan para sa katatagan ng halaman. Dahil matatag itong nakahangkla sa lupa at tinutulungan itong manatiling patayo o nakatayo. Anong ibig sabihin? Kung walang ugat, hindi ka mananatiling nakatindig sa kagustuhan ng Diyos. And that's why, pag sinabing ugat, ito po ay kasangkapang ginawa ng Diyos, spiritually ginawa ng Diyos upang manatili tayong nakatayo. Kaya totoo po, ang lahat ng nagugat kay Kristo ay mananatiling nakatayo. Amen po ba? Hindi lang mananatiling nakatayo, mananatili silang masusustain ng biyaya ng Diyos spiritually, at hindi lang sila masusustain ng biyaya ng Diyos, lalago sila sa biyayang yun ng Diyos hanggang sa isang araw, ang mga rooted na yan ay makapaglingkod sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo po ba, ulit-ulit lang ang kasaysayan yan sa lahat ng nabonagin ng una, namatay na sila, mga nabobonagin, pare-pareho lang yan. Ang karanasan na yan. Mananatili at titindig ang lahat ng iyon. So, ano ang pagtutulad at kahulugan nito sa isang simbahan o mga mananampalataya? Well, kapag itinanim ng Diyos ay ang buhay natin kay Jesus, meaning binigyan tayo ng spiritual life. Lahat ng may spiritual life, say amen. Amen. I tell you, hindi lahat mayroong spiritual life. Meron lang silang natural life. Pero walang tinatawag na spiritual life. When we say spiritual life, this is a life na muling binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na narito ngayon. At maaari ring ibigay. We are not judging others who are not having it yet, na wala pa nito. But I do believe na isang araw sana sila ay tumanggap ng grasya ng spiritual life sa Diyos. Kapag sinabing spiritual life, ginamit ang salitang rooted. Naka-anchor sa ground, naka-anchor ang buhay natin kay Jesus. That's so simple. Root are absorbing water and nutrients from the soil. Kaya tayong mga Kristiyano, kung ganoon, ay talagang merong sumisipsip lang ng power and spiritual nutrients sa Panginoon. We don't have inherent power and nutrients spiritually. We don't have that. Wala po tayo noon. Kaya ang tawag sa atin noon, patay. Wala rin tayong kapasidad yon para basta na lang hingin at kunin sa Diyos. Pero mapalad po tayo na binuhay, nirooted tayo ng Diyos. Ibig sabihin, meron na tayo ngayong kakayahan na sumipsip ng mga spiritual na bitamina sa ating Panginoon. So, mga Kristiyano, walang sariling production ng buhay at spiritual nutrients. Wala po siya. In John 15:5 said Jesus, sinabi niya, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang taong nananatili sa akin, connected, rooted, at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin." Maliwanag po yan. Kaya pag sinabing rooted, kinonect tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya sabi ko kanina, on your own effort and ability, you can't do that. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kaya pwede ba palakpakan natin ang Diyos sa biyayang yun na tinanggap natin? Kaya kung walang ugat ang pagka-Kristiyano, hindi talaga Kristiyano. Kasi lahat ng Kristiyano may ugat na ginawa ang Diyos sa Kanya. Kung walang mga ugat, ang isang halaman ay hindi mananatiling tuwid. Makakain sa sarili o mabubuhay ng matagal. Sa tao, ganun din. Kung walang mga ugat kay Kristo, hindi mananatiling tuwid. Makakakain sa sarili o mabubuhay ng matagal bilang isang spiritual na nilalang ng Diyos. Kaya ang kalagayan ng katatagan at tibay kay Kristo ay doon nakasalalay sa kung paano tayo mga mananampalataya nalakbayin ang mga hamon ng buhay. Dito po makikita natin, mapananatili ang spiritual na paglago kapag ikaw ay nakaugat. Kaya, well, sorry to say this. If there are such people who are calling themselves Christians and they are not growing, the truth is, they are not rooted. Kasi, kung ang Diyos ang naglagay ng ugat, mabubuhay ka at lalago ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, sigurado yun. Kaya dapat nyo yung nakikita, nangyayari ba yun sa akin? Yeah. Nangyari sa'yo, brother boy, di ba?
Kay pastor nyo, nangyari sa'yo, sumatagal ba nangyari? Sa akin, nangyari. Bakit naman iba sa'yo pag di nangyayari? Kaya napakasimple. Mapanatili ang spiritual na paglago kapag tayo may ugat. Tumatayong matatag sa ating pananampalataya. Yan nangyayari. Sige, sa una, pag-ewang-gewang kang mananampalataya, pero darating ang araw, hindi sana. Kasi bakit? May ugat ka eh. You are being, sinusuplayan ka ng Diyos ng kanyang nutrients through the truth. Bakit mahalaga na naugat ang tao kay Kristo? Well, mga ilang katotohanan, bakit mahalaga itong ugat na to na ginawa ng Diyos sa atin? Why this rooted in Christ? Again, the idea of rooted in Christ, hindi mo yan ginawa, hindi ko rin yan ginawa. Ginawa yan ng Diyos para sa iyo. Lahat naniwala doon sa amen. At bakit ito ginawa ng Diyos? Kanina ko pa inuulit, isummarize ko lang in few points. Dahil ito'y pundasyon para sa katatagan. Yan number 1. Walang taong magiging matatag sa mundong ito to really face various kinds of trials nang wala ang ugat na to na inilagay ng Diyos sa kanya. Ang buhay ay puno ng kawalan ng katiyakan, di po ba? Mga personal na pakikibaka, panggigipit sa lipunan at maging ang mga krisis ng pananampalataya. This life has a lot of, sabi nga, ng kawalan ng katiyakan, mga personal challenges, panggigipit sa lipunan kung Kristiyano ka at maging mga krisis ng mananampalataya. Paano kung wala kang ugat? How can you survive? Ang ugat po kasi ay pundasyon. Pundasyong itinayo ka sa isang matibay, kaya nga sabi ko kanina, ginagamit po yan para kumapit at hindi ka basta mabubuwal kung ikaw ay isang halaman. Kung ikaw naman ay isang Kristiyano, yun ang kasangkapan na gagamitin po para nakakapit ka kay Kristo. Lahat na nakakapit kay Kristo, say amen. Ang pagiging matatag at matibay kay Kristo ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng matibay na pundasyon na hindi natitinag sa pagbabago ng mga pangyayari sa buhay. Si Jesus mismo ang inilarawan bilang ang bato at ang pagkakaroon ng matatag na pundasyon sa Kanya ay nakakatulong na magbigay ng katatagan sa panahon ng kahirapan. Kaya that's why you can really read your Bible. Pinapatay, kinukulong, itinatapon sa lion dens, iniagis sa apoy, pero sinasabi nila, make my day. Hindi sila natatakot. Kasi bakit? Matibay silang nakatindig sa Diyos. Lahat ng matibay na nakatindig sa Diyos, say amen. Anong sabi sa Matthew 7:24? Illustrated again by the Lord Jesus Christ by putting the good foundation. Sabi niya, kaya't ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Verse 25, nang umulan ng malakas at bumaha, tinampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Iyan ang nakaugat kay Kristo Jesus. Kaya dito makikita mo natin, in one way or the other, this is inevitable, ang sabi nila. Hindi ito maiwasan. That in your life, you will face trials and challenges. Pero hindi naman po trials ang pinag-uusapan ng challenges. Ang makikita through these trials and challenges, kung nakatayo ka pa. Ang taong dumaan sa mga kapagsubukan, no, sa anumang uri ng kahirapan dito dahil Kristiyano ka, at nanatili kang nakatayo, ikaw nga ang pinag-ugat ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen po ba? Kaya, mga kabataan, kung boyfriend lang ang nagpapatuwad sa inyo, napapatumba, hindi ka anak ng Diyos. Kung binrig ka lang ng iyong girlfriend mo, tapos ayaw mo naman ng simbahan, hindi ganon yon. Kung nalugi kang minsan sa iyong negosyo, ay gusto mo nang magbigti, hindi ganon yon. Dahil lang nakaugat, kahit mahirapan, kahit subukin, kahit tampasin ang pagsubok, sabi ni Jesus, kailanman hindi yan magigiba. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Pwede ko pong dalhin. Ay mamaya, excited ako doon sa simbahan eh. Gusto kong i-relate ito sa PCCM kasi anniversary ito eh. So bakit mahalaga na nakaugat ang tao kay Kristo? Una, sinabi ko na kanina, isang matibay, ito'y nagdidala ng katibayan. Pangalawa, paglaban sa tukso.
Hinihikayat ng Biblia ang mga Kristiyano na maging matatag sa kanilang pananampalataya upang labanan ng mga tukso at makamundong impluensya na maaaring mag-akay sa kanila palayo sa Diyos. Ang sabi sa Ephesians 6:10, at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Ano pong ibig sabihin? Bakit tayo pinagugat ng Diyos kay Kristo Jesus? Dahil sa mundong ito, hindi matatapos ang mga tukso. Mga tukso para gumawa ka ng kasalanan at mahirapan ka sa buhay. But those people who are fighting and winning the battle against this temptation, ikaw nga yung nakahugat kay Kristo Jesus. Yes, of course, in a while, merong mga nabubuwal at natutokso, pero pag yan ay bumangon uli, ikaw nga ang anak ng Diyos. Pero kapag hindi ka na bumalik, hindi ka talaga nakaugat kay Kristo Jesus. Ang isang matatag at matibay na pananampalataya na bibigay daan sa mga mananampalataya na manatiling nakatindig at mas madali nilang makilala at maiwasan ang mga bagay na hindi naaayon sa kanilang mga paniniwala. Halimbawa, ikaw ba'y naniniwala pa rin ba na hanggang ngayon bilang Kristiyano ka, kailangan mong mabuhay sa kasalanan? Hindi ba dapat basically kung Christian ka, pinagarihan ka ng Diyos, isang bagay na iyong matututuhan ay maiwasan sa buhay ang kasalanan? Dahil kaya kay tinanim na matibay kay Kristo Jesus upang kahit mabuhay ka, nakalat ang tukso sa mundong ito, hindi ka basta gagawa ng kasalanan. Amen po ba? Kasi bakit? Nakatindig ka kay Kristo. Hindi ka tinuruan tumindig kay Kristo para lang gumawa ng kasalanan. No way. Kaya ka tinuruan at tinulungang tumayo at magugat kay Kristo Jesus para makita ng mundong ito isang araw, ikaw nga yung pinag-aarian ng Diyos na ayaw mo ng kasalanan, lumalayo ka sa kasalanan at nagtatagumpay ka laban sa tukso ng kasalanan. And that is the Word of God. Kulang po ang oras para ikwento namin ni Brother Boy at ang aming mga kalokohan noon. Di ba? Ba't loko-loko kami noon sa grasya ng Diyos, hindi na ngayon? Di ba? Adik pa tayo sa Corex noon at saka mari-marijuana, no? Ako nga, kala ko pinagtripan ko lang si Jesus eh. Sunday like this time. Kaya nga ganitong oras, I was invited. Bangag, kanina nabanggit yung bangag. Totoo, buti na lang nabanggit. Bangag ng bangag. Kala ko nag-trip lang ako. Pero yun ang isang maliwanag. Bagamat kalokohan yung buhay noon. Pero bakit nawala? Dahil ako'y naniniwala sa unang pinagarian ng Diyos. Hindi ka pinagaharian para gumawa ng kasalanan. Pinagarian ka ni Kristo Jesus para mawala ang kasalanan, umiwas at maalis sa paggawa ng kasalanan. Amen po ba? Bakit? Halaga na kaugat. Kaya, isang ebidensya na ikaw talaga ay nakaugat kay Kristus, na wala ang kasalanan sa iyong buhay. Amen po ba? Bakit mahalaga na nakaugat ang tao kay Kristo? Lumalago sa spiritual na buhay. Definitely, this is one sign. Ang katatagan kay Kristo ay nagtataguyod ng spiritual na paglago. Kapag ang mga Kristiyano ay nakaugat sa Kanya, mas malamang nalalago sila sa kanilang pangunawa sa salita ng Diyos. Growing in understanding the Word of God. Maisabuhay nila ang Kanyang mga turo at maranasan ang mas malalim na pakikisama sa Kanya. Ito ay nagpapaintulot sa kanila na magkaroon ng pasensya. Kaya sabi mo sa katabi mo, titingnan ko kung haba yung pasensya mo. Yung dating nananampal ka, hindi ka na mananampal. Di ba? Yung dating nakikipag-away ka, hindi ka na makikipag-away. Dahil habang lumalago ang tao, lalong bumubuti ang kanyang pagkatao. Wow. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw ang ebidensya. Di ba? How can I banner that Christ in my heart without changing my being?
Paano ko'y babandila na si Kristo'y nag-aari sa akin nang hindi naman nagbabago ang uring ito na nasa akin? Definitely, kung nakaugat ka kay Kristo Jesus, magbabago yung uri mo. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, laki ng pag-asa mo. Yeah. Bakit mahalaga na nakaugat ang tao kay Kristo? Magpatotoo sa iba. Alam nyo, si Kristo hindi na po siya bumababa. At minsan na lang siyang bababa pagdating ng araw. Pero bakit hindi na siya bumababa? Kasi hindi naman niya kailangan magpatotoo nang siya ang pupunta pa. Kasi bakit? Marami na siyang pinagugat sa kanya